So sa araw na to, ano pala, may tangkaso tayo. Pero samahan nyo, luto tayo ng ano ngayon, gulay. Ginisang gulay yung banata natin ngayon na may sabaw. So let's go, sabay tayo. Yo, yo, yo! So, what's up sa ating lahat, no? Yung babanatan pala natin ngayon, hinahanap sa panglasa ko na gusto ko magsabaw ng gulay. Kaya lulutuin natin dito is ginisang sari-saring gulay na may sabaw. So, dito, ang inuna ko lang ginawa dito, yung hiniwa ko lang maliliit yung pangsahog natin na konting pork na saktong laki lang. Tapos, sinunod ko na rin dito yung kalabasa natin. So, yung kalabasa pala natin dito, di ko na siya tinanggalan ng balat kasi hindi naman siya all stock na doon sa tindahan, kumbaga bago lang din siya, talagang matigas pa siya kaya di ko na tinanggalan ng balat. Tapos dito yung talong natin may bulok kaya pinili ko na lang yung mapakinabangan at tinapon ko na yung mga bulok. Bumili lang din ako ng 2 piraso dito. So ang nagamit lang natin dito sa isang talong is kunti lang talaga kasi halos kalahati ay bulok. At tinapon na natin yung mga bulok at inano lang natin dito yung mga pakinabangan. At dito sinunod ko na rin yung okra natin. So sa mga mahilig pala magluto diyan, tuloy-tuloy nyo lang yan kasi sa pagluluto kasi talagang masaya siya gawin. At parang sarap sa pakiramdam na may matutunan ka ng mga bagong recipe, mga ganun. Lalo na pag mahilig ka sa mga luto-luto, yung mga tropa mo taga ibang lugar, yung mga putahe nila na natikman mo na sa sarapan ka, siyempre mapatanong ka sa kanila kung paano niluluto at ano yung mga recados. So talagang kung ano yung mga natikman mo na nagustuhan mo yung lasa, talagang gusto mo rin lulutuin at gawin. Kaya tuloy-tuloy niya, bigyan nyo lang saya yung pagluluto nyo at sa pagtitimpla naman, sa inyo naman yun kung depende na din sa panglasa nyo. May tao din kasi na mataas ang panimpla at mababa lang din ang panimpla. At kung napansin nyo dito, sinunod na natin yung ano natin sa Yuti. Nabili ko lang siya ng halagang 30 pesos. Mahal talaga ng mga bilihin ngayon, hindi lang sa karne at pati na rin sa mga isda at gulay. At sobrang mahal talaga ng mga gulay natin ngayon kasi sa ganitong month na burn na talagang sunod-sunod yung mga bagyo natin kaya mahal talaga yung mga bilihin talaga ngayon. At dito lipit-lipit lang muna tayo, di ba? Para malinis naman yung lababo natin kasi naka-video tayo, di ba? Baka sabihin naman mga basher na sobrang kalat naman natin. Pero sa mga gamit natin dyan, pasensya na tayo dyan kasi mga kalumaan yung mga gamit natin dyan. Siyempre di pa tayo nakabili ng mga panibagong mga gamit natin dyan. Kaya tutsilyo na nga natin dyan, purol-purol na yan eh. At dito tinibag ko na yung ano natin dito, bawang at sibuyas. Hiniwa ko lang siya ng maliliit. Kaya shout out sa lahat sa mga mahilig magluluto diyan, lalo na sa mga ganito mga luto, mga gulay-gulay. Katulad ko, isa sa mga paborito ko talaga is mga gulay at isda. Sa karne naman, mahilig din ako sa karne kaso lang sa bandang mga pata lang talaga yung nagugustuhan ko sa karne talaga. Sa mga pork, masarap siya adobo lalo na yung pata. Pero mas okay kasi pag mga sahog-sahog lang, mas okay kasi may pork kahit kunti lang kasi nga napaka ano niya, mabango talaga siya pag pork niya sa sahog mo. So kung napansin nyo dito, sinalang ko na yung karne natin dito, di na ako naglagay ng mantika dito kasi papakatasin ko lang yung, palalabasin ko lang yung mantika niya sa taba-taba ng ating pork. At yan na rin gagamitin natin panggisa sa ating bawang at sibuyas. At dito nilagay ko na yung bawang at sibuyas natin. Hinalo-halo ko lang siya ng paulit-ulit hanggang sa maging brown siya. At dito kung napansin nyo dito, naginit na rin pala ako ng init na tubig sa heater natin para yun yung isasabaw natin habang inikos-mikos pa natin tong mga ano natin dito. Bawang, sibuyas, saka yung karne natin. Naglagay na rin pala ako ng kunting toyo dito. Patis pala. Naglagay na rin ako ng kunting patis. So makatapos ang ilang mga minuto, kumulo na nga yung pinainit natin na tubig. Ito na yung sinasabaw natin. Kasi pag mabilis ang luto, kasi pag gusto niyo ng mabilis ang luto, gato lang gawin niyo, magpakulo lang kayo ng mainit na tubig kasi mas mabilis na rin siya kumulo pag mainit na yung tubig na gawin yung pangsabaw. At ito napansin ko na kumulo na siya. Nilagay ko na yung mga una ko nilagay dito yung mga matagal palang buti na gulay, yung kalabasa at saka sayote. At matapos ang ilang mga minuto, nag-transition agad ako dito at kumulong-kulo na siya. Nagtimpla na ako dito ng isang buong magic sarap. At minikos-mikos ko na siya para manunuot yung lasa niya sa ating mga gulay. At naglagay na rin ako ng kunting asin dito, kunti lang. Nilagay ko na asin kasi naglagay na tayo ng patis dito. At sinunod ko na rin yung paglagay, ang pinakalas natin na
mga gulay na repolyo, okra at talong. Yun yung last na ilagay nito. At matapos ng ilang minuto, luto na nga ang ating sari-saring ginisang gulay. So ito na po yung uulamin natin ngayon at nagsandok lang ako dito na saktong kakainin lang natin sa araw na ito. At dito, maglalapag na tayo ng kakainin natin sa ating mesa. So kain pala tayong lahat, no? At dito, first bite ko, sabaw talaga yung binanatan ko agad dito. Napaka-quality, napaka-solid, napakasarap po, promise. Lalo na yung sabaw niya sakto sa trangkaso ko talaga kasi natrangkaso talaga ako ngayon. So kain pala tayong lahat. Subukan nyo yung mga luto ng ganito sa mga mahilig sa luto dyan. So hanggang dito lang muna tayo. Babush!